Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po naging hadlang ang pagulan upang tumungo tayo sa dambana. Ang lahat po ay lahat po ay welcome na pumunta dito. Sa pagluwal po ng mahal na Apo, matama po nating pakinggan ang mga banal na salita na manggagaling sa Kanya upang magbigay po ito sa atin ng katatagan, upang mas higit nating makilalang buhay ang Diyos, lalo na po sa mga may mga karamdaman. Huwag po kayong mainip o manghinawa kung hindi pa po ibinibigay ng Ama ang inyong mga kagalingan, sapagkat kayo po ay minamasdan ng Ama kung hanggang sa inyong pagsusumikap ninyo upang makamtan ninyo ang inyong mga kagalingan. Sa umaga pong ito, ang inihanda ko pong tema ay pagsusumikap. Lahat po tayo ay, ang bawat isa sa atin may pagsusumikap na makamtan kung ano po yung ating mga kahilingan sa Kanya. Hindi man po ito kagalingan ng ating lupang katawan, kagalingan, mga hinihiling po natin na ipagkakaloob niya sa pagsusumikap na makasunod po tayo sa kalooban ng Ama. Ang pagninilayan po natin ay mula po nang makilala ninyo ang Diyos Ama ay buhay. Mula nang makilala po natin Diyos, mula po nang makilala natin ang Ama ay buhay, ano pong pagsusumikap sa buhay ninyo ang nais ninyong gawin upang makamtan ang inyong mga kahilingan sa inyong buhay? Para po sa umagang ito, inibibigay ko po sa inyo ang magbibigay ng isang awitin, ang ating pong kapatid na si Bunso. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Pagsusumikap. Sa buhay po natin ngayon, di po ba nandoon ang pagsumikap natin ngayon? Ano po? Amen po ba? Kaya nga po kayo nandiritong lahat. Kaya kayo nandirito sapagkat nagsusumikap kayo na makamtan ang bawat ninyong kahilingan. Amen po ba? Gayon naman bilang isang alagad din po naman, nandito ako ngayon sapagkat ako'y nagsusumikap na makasunod at makatalima sa pag-aatas ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Sa ganang katauhan po, gayon na lamang ang pagsumikap at pagsusumakit na makatalima at makatupad sa pag-aatas ng Panginoon. Subalit sa bilang pagkatao po, di po ba hambing sa tinurang kahapon ng ating mahal na Apo Conching na magiging sinungaling naman po siya kung hindi niya aminin na siya ay minsan ay nangihina din naman. Amen po ba? Dala ng mga katanungan na umikilkil sa kanyang pag-iisip, sa kanyang utak. Ano po ba? Amen po ba yon? Gayon din naman po bilang isang lingkod, ano po, sapagkat meron pong mga ups and down na tinatawag. Ano po, bagamat ikaw ay naglilingkod, subalit patuloy ang pagdalisay na pinahintulutan ng Panginoon. Na siyempre po, minsan matatanong mo, bakit nagaganap yung mga ito, bagamat ikaw nga po ay tumutupad at tumatalima sa pag-aatas niya. Subalit buhay ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsumakit at pagsumikap mo bilang isang lingkod. Dumarating man ang mga kahinaan na minsan po ay talaga nalulugmok. Ano po ba? Ano po? Tama po ba yun? Sa mga nakaraang araw po, nandoon po ang lumbay, lungkot, panghihina, sapagkat sa mga pantulot na pagdalisay ng Panginoon na sa kabila ng pagsumikap mo na kahit papano ay magkaroon ka ng kaunting pagkakakitaan. Sabihin na po natin pagkakakitaan bilang sa pagkatao, bilang sa pamilya. Ano po? Subalit
pinahintulutan ng Diyos na ikaw ay malumbay sapagkat hindi mo inaasahan ang bawat kaganapan na pahintulot din naman po niya na yun nga po. Subalit, nandito po ako, patuloy na papupurihan ng Panginoon sapagkat batid ko po na ang lahat ng ito ay kagustuhan at kapahintulutan niya. Kaya hambing sa tinura ng ating facilitator, kung papaano nga pong pagsumikap ninyo ay makamtan po ninyo ang kagalingan. Amen po ba? Gayon din po ang nilalaman ng awitin na ito. Na kung papaano nga po na balang araw ng ating mga kahilingan ay pagkakaloob at papupurihan at lululatiin ang ating Panginoon. Kaya po para po sa inyo. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, mamamasdan sa tuwina. Hallelujah, Hallelujah, narito ang manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Balang araw pumutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Hallelujah, Hallelujah, narito ang marunubos, luwalhatiin ng Diyos. Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpa, magsasayaw sa kaganakan, iindag sa katuwaan. Hallelujah, Hallelujah, narito ang manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Balang araw pumutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Hallelujah, Hallelujah, narito ang manunubos, luwalhatiin, luwalhatiin, luwalhatiin ang Diyos. Mati po ba? Siyempre po, sabi ko nga po sa inyo, darating din ang takda na anuman ang ating mga maaaring kahilingan na ating po inaasam ay sa ating pagsumikap, sa ating pagsusumamo, sa ating pananalig, sa ating pagbabata. Tuwiran din pong masasabi natin, balang araw ang liwanag, di po ba? Ganon po ang aking pananalig at pananampalataya. Kaya yun po ang aking inawit. Gayon din naman po para mabigyan po kayo ng inspirasyon. Muli po ay papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Sa kabila ng mga kaganapan sa aking buhay, patuloy ko siyang napupuri at napapasalamatan. Naway gayon din po naman kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid. Tunay nga po sa tuwina, dapat po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Maliit man po ito o malaking biyaya ang ating natatanggap. Ang susunod naman pong aking tatawagin ay magbabahagi na sa pagsusumikap niya na sa araw-araw, hindi po siya nagsasawang pumunta dito sa dambana. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si kapatid na Baby.
Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay ngayon kinabahan kasi siguro po talagang kaloob na ako ay tawagin ngayon dahil kala ko po hindi ko na kayo makikita lahat. At nung pong nangyari nung Lunes na ako ay sumama yung pakiramdam ko, na nagsikip yung dibdib ko, na lagi pa rin po siya ang aking nasa sa isip. Unang-una po, nagpapasalamat po ako kay Mami Beth. Nang mahipo niya ako, ni na kapatid na Berhel, ni na kapatid na Chris. Malabo po yung paningin ko kasi hindi ko na maaninag yung mga taong lumapit sa akin. Pero talaga po palang sa dakong ito, ang Diyos ay buhay. Dahil nung mangyari po sa akin nung Lunes, nung umuwi po ako sa amin, ang sabi ko, hindi na muna ako babalik dito. Talaga pong final decision ko na, kasi baka ka nga po, bumalik na naman po yung isip ko na siguro yung oras ko na, pero po talagang hindi pa siguro talaga kaloob ng Ama na ako ay kuhanin niya at mayroon pa rin siyang plano sa akin. Na may kasalanan man ako ay humingi ako ng tawad at nagpainalam po ako ng desisyon na hindi na ako babalik dito. Pero nung Martes po ng gabi, hindi po ako pumunta dito. Humuhugot na lang po ako ng hininga na ito na po talaga siguro yung cancer na sinasabi nila sa akin na ako ay wala na, pero ibinilin ko po sa kasama ko lahat. Pero hindi pa palot. Hindi pa rin po talaga takda ng ating Ama. Bakit po? Naamoy ko po yung pabango ni Apo Kunching, yung kanyang damit. Talaga pong pinababalik niya ako dito. Sobra po, hininga ko po, hinahabol ko na, ibinibili ko na po, pero talagang nagdasal ako, Ama. Talaga po palang hindi nyo, marami pa rin po siguro kayong plano sa akin. Sinisip ko na po, yung cancer ko na sinasabi, hindi na po talaga. Ang totoo po niya, nagpunta na po ako ng Maynila para sa aking radiation. Pero lagi pong isip ko, papunta dito. Bakit po tinatanong ko sa sarili ko, bakit laging dito ako? Ayoko po talaga, nung makita ko po yung doktor, tumakbo po akong pauwi. Hindi ko po talaga sinasabi sa mga anak ko, na ako po'y wala nang nararamdaman mula po na ako'y mahawakan ng ating mahal na Apo Kunching. Bagamat hindi po maniwala yung mga anak ko, dinadasal ko na lang po sana ang isipan nila talaga ng wala po ako nararamdaman, kaya po tumataas yung dugo ko pag-iisip ko na sinasabi nila na may cancer ako. Pero lagi po akong papunta dito ang isip, pinahinal ko na po, hindi na po ako babalik dito. Pero bakit si Apo po ang naamoy ko kaninang umaga? Ayaw ko na po. Wala na po yung aking mataas na dugo. Mababa na po yung dugo ko. Ngayon po, nawakan ako ni Mami Beth para pong wala na po yung mabigat sa dibdib ko at ako po'y punta sa ating. Sinabi ko po na talaga po palang dito po talaga ako. Ano man po ang kasapitan ko sa buhay ko, talaga pong marami po nagagalit sa akin bakit pumupunta ako dito, pero dito lang po talaga ako, yung po ang aking nararamdaman. Na ang Diyos po ay buhay sa takong ito. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Tunay ngang ipinaglaban mo ang Ama upang hindi ka ma-radiation. Sa pagbabata mo, ibibigay din ng Amang iyong kagalingan. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, ang susunod naman pong magbabahagi ay si Tita Lucy.
Magandang umaga po sa tanghaling ito. Nagkukubli na po ako doon sa... Opo nga, ibig sabihin po, talaga pong ako pa rin ang nakita ng Ama. Ako pa rin po ang nakita ng Ama. Nagkukubli na nga po ako, pero ako pa rin po yung nakita niya. Kaya nagpapasalamat po ako sapagkat ang pagsusumakit at pagsusumikap ko ay ayokong mawala ng kabuluhan. Sapagkat, ano nga po ba ang mapapala ko kung sa araw-araw ay nandito nga ako? Subalit ang puso ko ay malayo sa ating Ama. Kaya po, sa araw-araw na pagsusumakit ko at pagsusumikap na makapakinig ng mabuting balita sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Hindi ko po sinasabi na ako ay ganap na, subalit ako nga po ay nagbabata at nagsusumikap na makatugon sa panawagan niya. Ano nga po ba ang buhay ko kung ako hindi nadako sa banal na dambanang ito? Sapagkat sa buhay ko po nung una, hindi rin po ako marunong magpatawad. Malakas po akong magalit. Subalit, nang makarating po ako dito, lahat ng pagtitimpi at pagpipigil na makagawa ng labag sa kalooban ng Ama ay pinagsusumakip ng kong masunod sapagkat sa nalalabi ko pang sandali sa aking buhay, ika nga po, sa 70 anyos ko po, 2 taon pa lang po akong mahigit na nakatugon sa kanyang panawagan sapagkat ako nga po ay sa dating buhay ko, pinadala na niya ako ng babala na kailangang magbago na ako. Subalit, binaliwala ko pa rin po yun. Dahil, noong 1984 po, naoperahan po ako sa kaliwang Basco. 1984. 1988 po, matris ko naman po ang naopera. Subalit, hindi ko pa rin po binigyan ng kahulugan ng mga bagay na iyon ay pagtawag na pala sa akin ng Ama. Dumating po ang punto na nabaga naman po yung aking paa. Sabi po ng isang caps dito na banyos lang yan. Maaalis din yan, sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, kapatid, sige, may time tayo dyan. May pagkakataon din, makararating ako, sabi kong ganun. Hindi ko po pinansin ang sinabi niya sa akin. Patuloy pa rin po ako na itinitiis ko yung namamaga akong paa. Sa kagaganon po niya, sabi ko, sige, pagbigyan ko nga, wala namang mawawala. Nagpunta po ako dito. At gano'n niya po, binanyusan ako. Nakasyam na banyus na po ako. Hindi pa rin po nawawala yung namamaga ako sa paa. Sabi ko, bakit kaya ayaw maalis?
Nakaisang buwan na po ako, namamaga pa din po. Alam niyo po ba kung bakit ayaw maalis? Sa atin pong may mga karamdaman, pag ang miniti lang po natin ay yung masakit sa atin ay maalis agad, hindi po natin makakamtan kung katulad ko po, gusto kong maalis ang karamdaman ko, subalit ang puso ko ay ayaw kong linisin. Yun po pala ang kahulugan, kaya lahat po ng aking pamamaganan pa ay ayaw pang maalis. Sa katagalan po ng pakikinig ko ng banal na mensahe sa mahal na Apo Conching, sabi ko sa aking namamaga, kung ayaw mo, wag mo na umalis. Sabi ko, basta ako nililinis ko ang aking puso at kaluluwa upang ito ay maisalba ko sa Panginoon. Kaya po kung ang karamdaman natin, iniintay nating gumaling, bakit ayaw gumaling-galing? Mag-isip na po tayo, baka po tayo meron pang hindi na pagsisisihan sa ating buhay. Sapagkat sa buhay ko po, maligaya ako ngayon sapagkat lahat po ng bisyo ko nawala na po. Napanood ko po sa TV, dati po, naninigarilyo po ako. Kaya yung naninigarilyo pa po na lihim, tanggalin na po. Kasi po, napanood ko sa TV na yung cancer sa pamamagitan ng paninigarilyo, may butas na lang sa lalamunan. Kung hindi po ako nadako dito, baka po butas na rin yung lalamunan ko sapagkat 2 kahat kalahati isang araw ang nauubos kong sigarilyo. Gaano po kalaking karamdaman yung naalis ko sa akin sarili. Kaya po, yung lahat po, ako po dati nagtatago pa po ako. Tinatago ko po. Uma-attend po ako sa fellowship. Pero itinatago ko po yung bisyo ko. Nagsusugal, nagmamadyong, naninigarilyo. Ang katwiran ko po, hindi naman nakikita ng mga kasamahan ko. Katulad ko po, kung nagsisigarilyo pa po ako, hindi naman po ninyo alam kung naninigarilyo pa ako, di po ba? Pero meron pong nakakikita. Kaya po yung lahat ng nagtatago pa, ay tanggalin na po sapagkat ang pagtitibay ay kailangan natin gawin. Panahon na po para magbago na tayo. Yun lamang po at marami pong salamat. Maraming salamat po. O di po ba, sa pagbabago niya, marami siyang nakamtan sa kanyang buhay, ang kanyang kagalingan, at higit po niyang nakilala ang buhay ang ating Diyos Ama. Ang susunod naman pong magbabahagi, hindi ko po alam ang pangalan, subalit siya po ay aking lalapitan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na si... Mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga alagad po, sa choir, sa mga IT team, sa mga tagasunod at pasyente, saka po pangaplas ng mga CAPS. Muli po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at muli ay natayo po ako dito sa harapan para magpasalamat po sa Panginoon. Nagsusumikap, tama po ba nagsusumikap? Nagsusumikap po ako, patuloy po ako magtungo dito dahil sa kadahilanan pong hinahanap-hanap ko po para mapakinggan ang banal na salita na tinuturan ng mahal na Apo Conching.
maraming salamat po sa mahal na Apo at sa tuwing mapapakinggan ko po ang kanyang mga salita na iniluluwal, talaga pong tumitimo po ito sa aking puso at hindi ko po namamalayan na tumutulo pala ang aking luha. Dahil damang-dama ko po na siya ay buhay ang ating Panginoon. Kaya sa tuwing na kahit paminsan-minsan, madalas kahit po ako yung nalilate minsan, pinipilit ko pa rin po makatungo upang sa pakikinig ko po sa araw-araw ng mga banal na salita ay aking maisabuhay. Kung minsan po mayroon po akong may mga pagdalisay. Ito po ay nawawala po nang di ko po namamalayan. Kaya po patuloy po akong nagtutungo kahit po yung mga karamdaman. Kunyari po, dinudulog ko po yung karamdaman ng aking anak, ng aking kabiyak ng puso. Hindi ko po namamalayan na pag ako po umuwi na, wala na po pala ito at magaling na. Kaya po, patuloy po. Gayon din po ang aking kaluluwa. Kapag po mayroon, hindi naman po natin masasabi na di na po tayo makakagawa ng hindi maganda or ng pagkakasala. Kapag po ako ay nakakagawa, kaagad po napipihit ang aking isip at kaagad po ako nanghihingi ng kapatawaran sa Ama na Ama, patawad po at hindi po tama ang aking nagawa. Kaya po, maraming salamat po sa Ama sa patuloy niya pagbibigay sa amin ng buhay mula sa umaga. Nakikita ko pa po ang liwanag, nasisilayan ko pa po ang magandang liwanag na binibigay ng Ama. Nakakarinig pa po ako, nakakagalaw, at papakinggan ko pa po ang mga banal na mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Conching. Kaya po sa tuwina, ang hiling ko po sa Panginoon ay siya po ang maghari sa akin sa tuwina, upang hindi po ako makagawa ng di karapat-dapat para sa Kanya at sa aking kapwa. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Ang susunod naman pong magbibigay ng isang awitin, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kapatid nating si Tita Pilar. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po, Ama. Muli, ako po'y tumindig sa harapan upang sa inyo ay maghandog ng isang awitin na nawa po ay makapagdulot kahit kaunting galak sa inyong mga puso. Sa atin pong pagsusumikap, pagsusumakit na makasunod sa kalooban ng ating Ama sa bawat araw ay ipagkakaloob din po niya sa atin ang kanyang habag at pagpapala. Amen po ba? Kaya damhin niyo po ang awiting ito. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain
Ama, tayo'y inibig niya. Makikilala sa lupa kaniyang pagmamahal. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Purihin siya, mga bansa, ang Diyos, ang Hari at Ama. Tayo'y magpuri, magdiwang, pagkat katarungan mamamayani. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Inagpala tayo ng Diyos, daigdig niya'y tigip kabanalan. Tayo'y magpuri, magdiwang, pagkat katarungan mamamayani. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Pinagpala tayo ng Diyos, daigdig niya'y tigip kabanalan. Bagong umaga, sumikat na pawi ang takot at kaba. Diyos naming Ama, naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Salamat po. Maraming salamat po, Tita Pilar. Ang susunod naman pong magbabahagi, palagpakat po natin ang buhay na Diyos sa kapatid nating si Arlene Reliente. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang napakabuti, napakadakila at napakahiwaga po ng ating Panginoon. Kung papaano po kaming mga lingkod sa bawat araw nagsusumikap at nagsusumakit
na makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. Sa gayon po, sa mga kaganapan na bilang tao, wala kang magawa, subalit pinatotohanan po niya na siya Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Sa amin pong pagsusumikap, katulad ko po, bilang isang kabataan, ang mga bagay po na hindi ko batid noon, ang mga bagay na hindi ko napapakinggan noon, na hindi ko nararamdaman noon, subalit sa dako pong ito, na kaloob po ng ating Panginoon, lahat ng iyon ay nadama ko, napakinggan ko, sa pamamagitan po ng ating minamahal na Apo Conching. Kaganapan po na nangyari po last Tuesday po, yung isa ko pong ate ay nagdadalang tao po, 8 months po. Nagpa-check up po siya nung Tuesday at based po dun sa ultrasound, yung bata po ay 5.5 na lang po yung tubig sa tiyan. So, ayon po sa pag-aaral, dehydrates po yung bata. Kasi po ang normal po na content dapat ng tubig is around 10 to 11 po. So, 8 months pa lang po yung bata sa tiyan kung bibiyakin po premature baby. Nagpapanik na po sila, kinakabahan na po sila. Yung nanay ko po umiiyak na. Subalit ako po pagdulog sa ating Panginoon, pagtitiwala na siya'y may hawak ng buhay, kung anong kalooban niya, yun ang maganap. Buhay po ba ang Diyos? Nung tinawagan po ako, salamat sa Ama, hindi po ako nagpanik. Kalmante lang po ako, sapagkat batid ko po na ang lahat, ipapatag po ng ating Panginoon. Ang lahat ay isasaayos niya. Tapos po, umuwi po ako, agad po ako umuwi at ang sabi po ay kailangan na pong biyakin para po maligtas yung bata sapagkat delikado na nga daw po. Udyok po sa akin na magbaon po ako ng tubig, kumuha po ako ng isang bote po ng tubig at nagpabendisyon po ako sa ating mahal na Apo Conching bago po ako umuwi. At ang sabi po, kung takda na po na mailabas, ay mailalabas. At sa pananalig po sa Ama, ang lahat ay may sasaayos. Pumunta po kami sa hospital at tiningnan nga po yung resulta po ng ultrasound. Delikado nga daw po, sabi ng doktor. Subalit, ang sabi po kay ate, magpa-ultrasound po ulit. Tingnan po kung ano ba talaga yung kalalagayan ng bata sa tiyan. May malapit po doon na nagpa-ultrasound po siya. Purihin dakilayan ng Ama. Ang resulta po, 11 po. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, gayon na lamang po ang aming pagsusumikap at pagsusumakit na makatupad sa kalooban ng Ama sapagkat ang hindi mo kaya noon, makakayanan mo. Ang hindi mo maunawaan noon, napapaunawa ng Ama. Ang bagabag mong kalooban, ipapatag niya. Kaya, paano ka nga po ba tatalikod? Paano ka nga po ba hindi magsusumikap na sumunod sa Kanya? Kung papaano ang benepisyo, hindi lamang po sa material, kundi sa kalooban po ang pagkilala sa Kanya. Kaya't walang hanggat papurit, pasasalamat po sa ating dakilang Ama. Ngayon po, hindi po natuloy ang pag-opera po, may tendency pa po na mag-normal po. Kaya't ang lahat, ang pagtitiwala at pananalig sa Ama, gayon na lamang po ang aming ibinabalik at ibinibigay sapagkat batid po nating lahat na siya lamang ang may hawak ng lahat. Siya lang po may karapatan, sa kalooban niya ang lahat ay mapangyayari. Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat kapatid. Tunay nga sa pagsusumikap mo, ipinagkaloob ng Ama ang kagalingan sa kapatid mo. Ang lahat po ay inanyahang tumayo at awitin po natin ang awit na itinuro sa atin ng ating Panginoon.